Part 13. Salamat po sa papuri niyo sir, lahat naman po siguro ng mga babae ay talagang magaganda at ganoon din po sa mga lalaki sir. Lahat din ng mga lalaki ay mga gwapo. Tulad po sa inyo sir, napakagwapo po ninyo. Dahil ang tao po ay nilikha at nagmula sa Diyos kaya special tayong lahat, walang pangit sa atin. Mahabang wika at sagot ni Daniela sa among binata na hindi man lang tumitingin kay Greggy at patuloy na abalang hinaplos-haplos ang kabayong puti na naging malapit na sa kanya. Tama ka Daniela, special tayong lahat kaya walang pangit sa atin. Pero may kaibahan naman siguro ang ganda ng bawat babae. Katulad mo at ni Miss Kay, pati si Miss Charmaine at Aling Menandra at ang kapatid kong babae na si Micaela. Iba-iba ang taglay niyong ganda, di ba? At ganoon din sa aming mga lalaki na amused na sagot ni Greggy. Napilitang tumingin si Daniela rito. Oo nga po sir. Magkaiba talaga, tingnan niyo si Miss Kay, napakaganda niya tulad ng kapatid mong babae. Napakaswerte ng lalaking mapapangasawa nila. Ani Daniela at matipid na ngumiti. Kung ako ang mapapangasawa ni Miss Kay, swerte din ba siya sa akin Daniela? Mausisang tanong ni Greggy. Ay syempre naman po sir. Bukod sa mabait po kayo ay talagang napakagwapo po ninyo, kaya nababagay ka talaga sa kanya. Masiglang sagot ni Daniela. Thank you din sa papuri mo sa akin Daniela. Akala ko kasi ang mga kahayupan lang dito sa hasyenda ang napapansin mo. Tulad ni Whitey, napakaswerte niya, lagi mo siyang napapansin. Salamat naman pala at napapansin mo din pala ako. Pabirong sagot ni Greggy at sabay ngumiti. Natahimik si Daniela sa mga sinasabi ng binata. Hindi niya alam kung anong isasagot niya rito. Sir, mauuna na po sana ako sa inyo. May, gagawin pa kasi ako. Pagkway palam ni Daniela na medyo nahihiya at alang-inang ngumiti. Bakit? Ano pa bang gagawin mo? Mamaya na yun. Tanong ni Greggy na nanatiling nakatingin lang sa dalagang tagapagbantay. Nakakalimutan ko kasing pal-inumin ang mga hybrid na kambing. Kaya pasensya na po kayo sir. Pagdadahilan ni Daniela, pero ang totoo'y umiiwas lang siya sa presensya ng among binata. Ganoon ba? Ani Greggy. Yes po sir. Ani Daniela. Sige na patiinggong wika ni Greggy, salamat po sir. Sige po. Nang makailang hakbang na si Daniela ay muling nagsalita si Greggy. Wait, Daniela. Tawag ni Greggy. Ano po, yun sir? Tanong ni Daniela at napahintong lumingon ito. Kapag may problema ka huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Kung matutulungan man lang kita ay tutulungan kita. Ani Greggy dito di makapaniwalang tiningnan saglit ng maigi ni Daniela ang kanyang among binata. Ano bang nakakain ito at ganoon na lang bigla ang ipinakitang kabaitan sa kanya? Salamat na lang sir. Wala po talaga akong problema na pipilitang ngumiting sagot pa ni Daniela at nagpapatuloy na kaagad sa pag-alis. Sa pamamahay ni Don Salvia. Ihanda mo na ang sarili mo Charmaine na magpakasal sa akin. Ikaw ang gusto kong ipapalit sa iyong ina. Hindi na kasi masarap isiping ang iyong mama kaya papalitan ko na siya sa anak niya. Panipi. Napapangising wika ni Don Salvia. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine sa narinig buhat sa ama-amahan. Hindi napipigilan ni Charmaine ang temper na hinarap ang masasamang si Don Salvia. Over my dead body, hindi yan mangyayari lang yan papa. Kapag patay na ako, gigil na sigaw ni Charmaine sa sobrang galit. Isang malakas muli na sampal ang natikman ni Charmaine mula kay Don Salvia. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyani sa ayaw at sa gusto mo magpakasal ka sa akin. Sigaw ni Don Salvia. Pero nandyan pa si mama, walang hiya ka. Anong klaseng tao ka? Di talaga napipigilang sambit ni Charmaine kahit sipu-sapo na nito ang nasample na pisngi. Isa na namang malakas na sampal ang damapo sa kabilang pisngi ulit ni Charmaine. Kaya napahagulhol ng iyak ito. Akin ka Charmaine, akin ka lang. Ani Don Salvia na namumula ang malademonyong mga mata na halos lumuluwang nakatingin kay Charmaine. Nag-iiyakan sina Doña Teresita at ang anak sa loob ng kwarto habang nag-uusap. Mama, tulungan mo ako. Anong gagawin natin? Ani Charmaine sa ina. Anak, hindi ko rin alam. Sana'y makarating ito sa estranggera para matutulungan niya tayo. Ani Doña Teresita. Estranggera. Oo nga mama, kailangang makausap ko siya. Saan ko ba kaya siya pwedeng makita? Siya lang ang makakaligtas sa sitwasyon natin ngayon. Nagkaroon ng pag-asang wika ni Charmaine.
Samantalang lihim na galit si Johannes sa naririnig na usap-usapan sa mga kasamahan na pipilitin ni Don Salvia na ipapakasal rito ang anak sa asawa nitong si Doña Teresita. Nagngalit ang bagang nito sa galit. Kaya pala namumugto ang mga mata ng dalaga nang makita niya ito sa terrace. Halatang umiiyak ito ng todo. At ang ina nitong si Doña Teresita ay halatang problemado din ito. Isang umaga ay nasa likod ng bahay ng hasyenda si Greggy sa open na kabong walang dingding na siyang pinagpaipaintingan niya lagi. Dinalhan na lang ito roon ni Aling Cora ng breakfast. Aling Cora, where's Kuya Greggy? Tanong ni Micaela sa may edad na katulong. Ay ma'am, nandoon sa likod ng bahay sa kabong pinagpipintahan niya. Dinalhan ko na lang ng breakfast doon dahil abala ito sa laging pagmamasid sa pininta nito. Ang stranger woman ang ipininta ng kuya mo, ma'am. Ani Aling Cora. Ano? Sige po, pupuntahan ko muna si kuya. Ani Micaela. Nakita nga ni Micaela na tahimik na nagmamasid ang kuya nitong si Greggy sa ipinintang stranger woman na siyang nagligtas rito. Good morning kuya. Bati ni Micaela. Naputol naman ang mga pag-iisip ni Greggy sa pagkakataong iyon habang nakamasid sa kanyang painting na walang iba kundi ang estranggera. Oh, ikaw pala Micaela, good morning too, tugon ni Greggy sa kapatid. Napadako ang tingin ni Micaela sa larawan ng painting ng estranggera. Ang galing mo kuya, talaga bang ganyan ang porma ng babaeng nakamaskara na nagligtas sa'yo, kuya? Tandang pananong, naka-long sleeve na black at naka-jogger na patig. Sana naman kahit buhok na lang niya ay nakita mo. Kaya lang nakabalot na kulay itim ang buong mukha niya ng kanyang maskara. Sino kaya talaga ang babaeng iyan kuya? Pag-iisip at tanong din ni Micaela. Yan nga ang kanina ko pang iniisip alam mo bang palagi ko nang napapanaginipan ang stranger woman na ito? Sana naman darating ang araw na makikilala ko siya. Napabuntong hiningang wika ni Greggy. Bakit kuya? Tanong ni Micaela. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng ganito. Ayokong pagtatawanan mo ako Micaela. Ang totoo kasi, nagkagusto na ako sa babaeng nakamaskara. Sabi ni Greggy. Nabigla si Micaela na tumingin sa kuya nito. What? Are you crazy kuya? Nagkakagusto ka sa stranger woman? Kuya naman paano kapag pangit siya? O di kaya'y matanda na? Naloko na. Di makapaniwalang wika pa ni Micaela. Pero yon ang naramdaman ko Micaela, nagkagusto na ako sa babaeng ito kung sino man siya. Kaya nga gusto ko siyang makilala, 100% hindi siya matanda. Giit ni Greggy. Kuya naman. Nandyan si SPO1K Morales. Isang magandang babae na nababagay sa'yo at boto ako sa kanya dahil sa pagligtas niya sa akin. At super halatang may gusto ang polis na iyon sa'yo kuya. Kaya kalimutan mo yung naramdaman mo sa estranggere dahil hindi mo siya dapat mahalin. Hindi mo siya kilala, my gosh, liling-iling na wika pa ni Micaela. Pero Micaela, may posibilidad na si SPO1K Morales at ang estranggera ay iisa. Dahil magaling din si Kay sa self-defense at gusto itong maghiganti kay Don Salvia. At ang balitang naririnig ko ay paghihiganti din ang dahilan ng biglang paglitaw ng estranggere sa baryo San Isidro. Kaya nagdududa akong liso lang sila. Mahabang sabi ni Greggy sa kapatid. Ay wow, talaga kuya, baka siya nga, sang-ayon ni Micaela. Magandang babae si Miss Kay pero bakit di ako masaya kapag siya talaga ang estranggera? Naguguluhang tanong ni Greggy sa sarili. Feeling mo lang yan kuya. Pero pag siya nga talaga, alam kong magiging happy ka na papangiting sabi pa ni Micaela. Natahimik na lang si Greggy at di na nagsalita pa. Maliwanag ang buwan. Biglang dumating ang commander sa campus ng mga NPA. Commander, salamat at napadalaw ka sa amin. Salubong ng isa sa mga kasamahan ni Commander Sandra, kumusta ang mission mo? Matagal pa bang matatapos? Tanong ng isa sa mga kasamahan ng Commander. Matagalan pa ang paniningil ko. Pero sana sa lahat ng mga gagawin ko ay nandyan kayo palagi sa paligid, sumusuporta sa akin. Matigas na sabi ni Commander Sandra. Kumusta si Johannes? Baka mahahalata siya ni Don Salvia na isang especially iyan ng estranggera, nag-alalang sabi ni Ka Felix. May tiwala ako kay Johannes. Alam kong magaling siya sa lahat ng bagay kaya huwag kayong mag-alala. Ani Commander Sandra, dinalaw ko lang kayo rito kung kamusta na ba kayo dito sa campus.
Gusto kong malaman nyo na kailangan kong ilagay dito sa campus ang ina at kapatid ko. Kukunin ko sila kay Don Solivia, takbo sabi ni Commander Sandra at nanatiling nakamaskara pero ito kahit gabi na at nasa campus pa ito ng mga NPA. Walang problema yan Commander. Aalagaan namin sila dito, safety mo muna ang natira mo pang pamilya bago tuluyan ang mga balak mo sa taong pumatay sa iyong ama at kapatid na lalaki ilang taon na ang nakalipas. Sabad naman ni ka Johnny. Sige, aalis na ako. Malayo pa ang uuwian ko, basta pagko-contact na si Johannes sa inyo o di ba ako. Ang ibig sabihin hihingi kami ng support nyo sa paligid. Bili ni Commander Sandra. Walang problema Commander. Masiglang bati Alessandra. At di nga nagtagal si Commander Sandra at umalis na ito. Isang commander ng NPA ang nakaampun sa kanya kaya nang mamatay ang commander ay Sly ang ipinalit kaya nagiging commander na siya ngayon. Tinuring si Alessandra na tunay na anak ni Commander Dino at ng asawa nitong si Lani. Pinapaaral iyan ng mag-asawa sa syudad. Dahil sa pagpapaaral ng mag-asawang Dino at Lani Salvador kay Alessandra ay naging isang ganap itong nurse at bukod doon ay nakapag-aral din ito ng martial arts hanggat nakagraduate din itong nangunguna sa lahat na isang magaling na black belter. Hindi napapansin pa ni Alessandra at nagagamit ang kanyang course nang mamatay si Commander Dino at kabilin-bilin nitong siya ang ipapalit sa pwesto nito biglang isang commander dahil nakikita nito ang galing ng ampon sa pakikipaglaban. Pero Dad, bakit ako? Reklamong sabi ni Alessandra sa umampon sa kanya. Dahil ikaw lang ang nakikita kong may kakayahang maging leader sa grupo. Tuldok. Anang ama-amahang commander noong nabubuhay pa ito. Alessandra iha, alam kong noon pa man ay malaki na ang paghahangad mong maghayganti sa nangyari sa pamilya mo sa pagpatay ng tunay mong ama at kapatid na lalaki. Kaya kailangan mong tatanggapin ang offer ko sa iyo na ikaw ang papalit sa aking pwesto dahil matutulungan ka ng mga tauhan ko sa grupo. Tuldok. Ang sabi pa ni Commander Dino noon. Napalitan naman ng galit ang ekspresyon sa mukha ni Alessandra. Ngayong kaya ko na Daddy. Kailangan ko ng maningil sa mga kasalanan ni Don Solivia Valdemero. Tuldok. Galit pang wika na tugon ni Alessandra sa ama-amahan. Matagal na talaga niyang gustong gumanti sa mga ginawa ni Don Solivia sa kanyang pamilya kaya ay sa mga panahong iyon ay di pa niya kaya. Gusto sana ng kinilalang amang si Commander Dino na ito at ang mga kasamahan sa grupo ang tatapos kay Don Solivia ngunit humiling si Alessandra na huwag itong gagalawin dahil siya mismo ang maningil ng paunti-unti ng masasamang Don. Ngayon ay sila na lang ng kanyang ina-inahang si Lani ang naiwan dahil mamatay na sa sakit ang kanyang ama-amahang si Commander Dino. Paminsan-minsan ay dinadalaw din niya ang ina-inahang si Lani sa syudad sa bahay ng mga itong kinalakihan niya at siya naman ay nasa campus ng mga NPA sa mabundok na lugar kaharap ng San Isidro. Walang nakakaalam kahit mga kaibigan o kapitbahay nila sa syudad na naging isa siyang commander ng NPA kapalit sa kanyang ama-amahan. Ang buong akala ng mga ito ay nasa USA. Siya nagtatrabaho biglang nurse doon. Dahil sa takot noon ni Alessandra noong bata pa lang siya pagkatapos pinatay ang ama at kapatid niya ay napunta ito sa gubat sa pagtatago nito sa takot. Doon siya nag-iisang umiiyak habang siya'y gutom na. Hanggat may malaking ahas sanang gustong tutuklo sa kanya kaya siya napasigaw at nag-echo iyon sa buong gubat. Tuklawin na sana siya ng ahas ngunit may biglang bumaril sa ahas na iyon at bago pa siya mawala ng malay dahil sa tindi ng gutom at takot ay nasulyapan niyang isang lalaking nakapatig at nakasumbrerong itim ang kanyang nakitang bumaril sa ahas. Sinagip siya ng tao at iyon pala ay si Commander Dino. Dinala siya ni Commander Dino ng sekreto pauwi sa syudad kung saan naroon ang asawa nitong si Lani sa bahay nila inampun si Alessandra ng mag-asawa dahil hindi biniyayaan ng anak ang mga ito. Lumaki si Alessandra na puno ang galit sa puso dahil kahit anong gagawin niya ay hindi siya makaka-move on sa nangyari sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon ay sobrang nasaktan parent siya sa tuwing maaalala ang nakaraang chapter ng kanyang buhay. Sariwang-sariwa parent iyon sa kanyang isipan. Lalo na kapag makikita niya ang kanyang kapatid at ina. Lagi niyang tinatanaw ang mga ito sa malayo at hindi siya lumalapit at nagpapakilala na siya si Alessandra. Hinaplos pa ni Alessandra ang kanyang mukhang nakabalot lagi ng maskarang itim. Hindi mo na pwedeng magpakilala siya sa mga ito na siya pala si Alessandra Martinez ang babaeng nakamaskara. Tuldok.
Basta araw ng Sabado ay siguradong magpupunta si SPO1K Morales sa hasyenda dahil wala daw itong duty sa araw na iyon. Habang nanunood si Greggy sa pag-harvest sa malawak at malapad nilang gulayan sa hasyenda ay bigla namang dumating si Miss K. Hindi lang mga gulay ang hinarvest ng mga tauhan, meron ding magpatatas, carrots, pechay, repolyo, at iba pang mamahaling tanim at sari-sari lamang ang mga iyon. Hi, Greg, nagpunta ako sa bahay niyo, wala ka roon. Sabi ni Aling Cora na katulong niyo ay nandito ka raw sa gulayan. Napakalapad pala ng gulayan niyong ito. At ang daming pananim. Malamig kasi ang klima kaya ang tataba ng mga gulay. Tuldok. Ani Miss K na nasisiyahan sa nakikita. Oo nga, maikling tugon ni Greggy at abala itong hamagod ng tingin kay Miss K mula ulo hanggang paa. Napaka-sexy nito ngayon at mas lalo itong gumanda sa suot nito. Greggy, napangiting pansin ni Miss K. K, sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba ak? Tandang pananong. Tanong ni Greggy sa dalagang polis. Kung ibaliktad ko sa'yo ang tanong mong yan, ano ang sagot mo, Greg? Paghamon ni Miss K na tanong sa binata. Kapwa sila nagkatitigan. Hinawakan ni Miss K ang mukha ng binata. I know, gusto mo rin ako. Tulad ng pagkakagusto ko sa'yo, Greg. Yes, gusto nga kita. Pag-anim pa ni Miss K. Tell me the truth, ikaw ba ang estranggera? Ani Greggy. Please, tell me the truth, kung ikaw nga ba ang babaeng nakamaskara? Tanong ni Greggy na hindi hiniwalay ang pagkatitig sa mukha ni Miss K. Gustong-gusto na niyang malaman mula rito kung ito nga ba ang stranger woman. Kung totoo bang mga hinala niya na ito at ang babaeng nakamaskara ay iisa lamang. Bakit ba interesado kang malaman kung sino ang estranggera? Tanong din ni Miss K sa binata, because they fall in love with stranger woman. I don't know kung bakit di ko makontrol ang feelings na ta. Hindi ko sinadyang magkakagistab na lang ng ganito sa isang babaeng nakatago sa likod ng maskara. Ani Greggy na hindi ikinurap ang mga mata sa pagtitig kay Miss K. Kung ito nga ang stranger woman ay di na siya mahihirapan pang palbigan ito dahil ramdam niyang nagkagusto ito sa kanya. Halata pa ang pagkabigla sa mukha ni Miss K nang sabihin niyang nagkagusto siya sa stranger woman. What? Nagkagusto ka sa babaeng nakamaskara? Gulat pang naitanong nito sa kanya. Yes, K, mula nang magkasama kami ng gabing iyon, mula sa pagligtas niya sa akin, at pinagsasaluhan namin ang isang mainit na halik sa gitna ng dilim at masasamang panahon ay hindi ko na siya makakalimutan. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang naging feelings ko para sa kanya. Na kahit hindi ko siya kilala ay toyem akong nagkagusto sa kanya. Alam kong nakakatawa, pero yun ang totoo. Gusto ko siyang makilala kung sino nga ba talaga siya, pero napakahirap dahil hindi ko alam kung saan siya hahanain. Kaya please lang, kung ikaw mama ang babaeng nakamaskara K, huwag mo na akong pahirapan pa at ipagtapat mo na sa akin kung ikaw nga ba siya o hindi. Desperadong pangungusisa ni Greggy. Natahimik saglit si Miss K at nanatiling napatingin sa mukha ng binata. Para bang hindi nito alam ang susunod na sasabihin at nanatiling nakatingin lamang sa mukha ng binatang nagsusumamo. Kung sabihin ko sa iyong ako nga, anong gagawin mo? Hamon pa ni Miss K sa binata. Pagkasabi niyo ni Miss K ay nagulat na lang ito nang bigla itong kinabig ni Greggy at niyapos ang dalagang polis bago siniil ng halik sa mga labi. Saglit pang ikinabigla ni Miss K ang ginawang iyon ni Greggy. Para namang sobra itong nagkakagusto sa ginawa ng binata kaya wala namang pag-alinlangang tinugon iyon ni Miss K. Inggit naman ang mga tauhang nagha-harvest sa eksenang nakikita ng mga ito sa kanilang among binata na Greggy at sa dalagang polis na Miss K Morales. Buhat sa likuran ni Greggy, sa malayong bakante ng hasyenda kung saan ang mga kahayupang nanginginain ng mga damo ay naroon sina Mang Kulas, Mang Pedring, at Mang Kiko, pati na rin si Daniela na nagbabantay ng mga kahayupan dahil mga 8 AM pa lang ng oras iyon. Kitang-kita naman sa kanila ang eksena ni Greggy at ni Miss K. Para namang nag-enjoy ang mga tauhan sa hasyenda sa kanilang nakikitang eksena. Parang walang pakialam sina Greggy at Miss K sa paligid, sa mga nagmamasid sa kanila at patuloy lamang ang mga itong maalab na naghahalikan. Si Sir Greggy naman, pinapainggit tuloy tayo dito. Natatawang sabi ni Mang Kulas. Abat sila na siguro ni SPO1K Morales.
Nakakainggit naman ang eksena. Napangising sabi din ni Mang Kiko. Tayo nito ay nangangarap lang ng gising. Hindi na tayo babalik sa ganyang mga edad. Kaya hanggang pangarap na lang tayo nito. Natawang wika ni Mang Kulas. At mahinang nagtatawanan pa ang mga ito. Ngunit si Daniela ay saglit na sinulyapan lang ang sinasabing eksenang paghahalikan ng amo nilang binata at ng magandang si Miss K. Tahimik lang siyang nakatingin saglit sa mga ito bago muling ibinaling ang tingin sa ibang direksyon pagkatapos makita ang eksena. Natigil naman sina Mang Kulas sa pagtatawa nang mapansin nila si Daniela na parang wala sa sarili habang nakatingin sa malayo. Daniela, sambit at tawag ni Mang Kulas rito. Para naman itong natauhan sa pagsambit ni Mang Kulas rito. Bakit po Mang Kulas? Tila nahihiyang tugon namang ni Daniela sa mga kasamahang bantay. Hindi ka ba nag-enjoy sa nakikita mo? Nakangiting tanong pa ni Mang Pedring. Nag-enjoy? Bakit naman po Mang Pedring? Maang na tanong ni Daniela rito. Tingnan mo sina Sir Greggy at Miss K. Daniela, para di ka masyadong maging innocent tungkol sa tinatawag na love para mahihimok ka ding magkaroon ng nobyo. Para kasing ang layo mo sa mga lalaki. Alalahanin mo Daniela mahirap pag walang makakasama sa buhay. Kaya dapat may nobyo ka na rin sa edad mong yan. Hindi kay puro ka nalang pagmumakmak sa tabi-tabi. Ang dami kayang nagkagusto sa iyong mga binatang anak sa mga tauhan dito sa hasyenda. Mahabang wika pa ni Mang Pedring. Pasensya na po kayo Mang Pedring, wala pa kasi sa isipan ko ang pakikipagrelasyon. Sa dami kasing gusto kong gawin sa buhay, at may mga personal problem pa ako, kaya di ko na napagtuunan ng pansin ang pakikipagrelasyon, kaya bahala na lang po kung maging matandang dalaga po ako. Gulong-gulo po kasi ngayon ang buong isipan ko pati na po buhay ko. Mahabang sagot din ni Daniela at walang palem na tumalikod ito at tumungo sa mga hybrid na kambing. Sinundan naman ito ni Mang Pedring ng tingin at ni Mang Kulas. At doon ay para pinagkakaabalahang hahaplos-haplosan ni Daniela ang mga maliliit na anak ng hybrid na kambing ang mga ito. Nagkatinginan sina Mang Kulas, Mang Pedring at Mang Kiko. Ano ba yan si Daniela, parang may napapansin akong kakaiba sa kanyang mga kilos ng batang yan, napakamanhid na bata. At lagi na lang tulala at parang may malalim na iniisip, pansin ni Mang Kiko. Ewan ko ba sa batang yan? Sagot naman ni Mang Kulas. Tama nga ang sinasabi ni Mang Pedring na may mga binatang nagkakagusto din ng lihim kay Daniela sa hasyenda. Dahil pagkahapon ng nililigpit ni Daniela ang natitirang mga baka sa bakante at ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla siyang nilapitan ng mga ito nito. Hi Daniela, hindi na talaga kami makapagpigil na lalapitan ka. Napapangising wika ni Brando. May gusto sa'yo itong si Brando at Tisoy Daniela kaya pil ka lang sa kanilang dalawa. Sabad naman ni Marvin. Tahimik parent si Daniela at hindi pinansin ang nangga sinasasabi mga ito. Patuloy ito sa paghila ng dalawang baka. Galit na hamarang si Brando. Hey! Ikaw huwag mo naman kaming dededmahini matagal na kaya akong may gusto sa'yo kaya lang lagi ka nalang nakadistansya sa amin. Parang galit pa na wika ni Brando. Napatigil si Daniela at isasangsang tiningnan ang apat na lalaking binatang hamarang sa kanya. Nakikipag-usap lang naman si Brando sa'yo Daniela. Wedding ring si Tisoy makipag-usap sa'yo kung siya ang gusto mo, o ano? Ani rin ni Jessen. Sorry mga bro, wala po akong gusto isa sa inyo, kaya pwedeng tumabi kayo sa daraanan ko. Inaabala nyo na ako eh. Kalmadong wika ni Daniela. Akma na sana siyang tatalikod ngunit bigla na lang siyang muling hinarangan ng mga ito. Hindi pwedeng tatalikuran mo na lang kami ng ganoon kadali Daniela. Kaya huwag ka namang cage sa amin, pwede ba Daniela? Hindat pang wika ni Brando sa kanya. Wala nga akong oras sa pakikipagharap sa inyo at pakikipagkwensyuhan, kaya I'm sorry. Matigas na tugon ni Daniela sa mga ito. Subalit nang tumuloy na siya sa pag-aalis ay nagalit sina Brando. Hindi pwede Daniela, halika nga. Ani Brando at akmang hawakan si Daniela ngunit mabilis na tinanggap ni Daniela ang mga kamay ni Brando at walang kahirap-hirap na binali iyon. Wala siyang magagawa kundi bigyan ng leksyon ngayon ang mga ito, kaya walang kahirap-hirap na binali nito ang isang kay ni Brando os. Tuldok. Hiyaw ni Brando sa sakit. Nanlaki naman ang mga mata sa mga kasamahan ni Brando lalo na nang makita nilang mabilis ang mga kilos ng stranger woman. Baliw ka pala eh. Ani Tisoy at Marvin at magkasabay na hinawakan si Daniela.
Ngunit napabalik ang mga ito sa kinarurunan ng isa-isang sinuntok ni Daniela ang dalawang binata. Ni hindi siya nagpapakita ng pagkatakot sa mga ito. Kapwa pa nagulat ang mga ito dahil sa nakikita niyang liksing mga kilos at sa galing ng kanyang pakikipaglaban. Subalit napasugod pa rin sina Brando at si Jessen kay Daniela. At isang malakas na blocking naman ang ginawa ni Daniela dahilan ng pagtamba ni Jessen sa lupa. Ararioy. Bulalas na sambit ni na Brando. Namangha ang lahat sa nakita. Ngunit dahil sa galit ng mga ito ay muling inatake ng mga ito si Daniela. Magkasabay ang mga itong sumugod at siya naman ay muling hinanda ang sarili at inisa-isang patumbahin ang mga abusadong tao sa paligid. Para kay Daniela ay ayaw niyang manakit sa mga ito ngunit kinakailangan niyang gawin iyon upang mabigyan ng leksyon ang mga ito at di nauulit pa. Lingid sa kaalaman niya ay pinanood lang pala sila ng lihim ni Mang Kulas. At maging ito ay nanlaki ang mga mata sa nakita. Nagpatuloy ang kanilang laban. Hindi matanggap sa grupo ni Brando at Jessen na tatalunan na lang sila ng isang babae at nakakahiya yun sa part nila na wala silang kalaban-laban kay Daniela. Madaling napabangon si Brando mula sa pagblokang ni Daniela sa kanyang mga paa. At galit na sinuntok si Daniela sentro sa mukha nito ngunit di iyon tumama sa mukha ng dalagang tagapagbantay dahil mabilis na sinalo nito ang kamao ni Brando at sinuntok ng malakas ang binata sa mukha, kaya sumuray ito sa lupa. At alertong binigyan din ni Daniela ng left side kick at right side kick sina Marvin at Tisoy na nasa magkabilang kanan at kaliwa ang dalawang binata na aatake sana sa kanya, kaya pati hayading natamba at magkasabay na bumagsak sa lupa ang dalawang binata. Nanlaki ang mga mata ni Brando sa nakita. At namangha pa ang apat na binata sa ipinakitang kagalingan ni Daniela sa self-defense nuto. Kaya takot na bumangon sina Marvin, Jessen at Tisoy at mabilis na tumakbo palayo kay Daniela. Nanginginig din si Brando na sumunod ng takbo sa mga kasamahan. May bigla namang pumalakpak sa likuran ni Daniela kaya ikinagulat naman ito. Ni Daniela paglingon niya'y nakita niyang si Mang Kulas pala iyon. Mang Kulas, sambit ni Daniela. Ang galing, may tinatago ka palang galing Daniela. Nasisiyahan ako sa nakikita ko. Talagang masyado ka palang masekretong bata ka. Bulalas ni Mang Kulas na maging ito man ay di makapaniwala sa nakikita. Pasensya na po kayo Mang Kulas, sa pakikipag-away ko sa kanila. Hindi ko sana iyon dapat gawin sa kanila kaya lang binabastos nila ako eh. Ani Daniela, hindi ka dapat humihingi ng sorry, dahil wala kang ginawang masama at pinuprotektahan. Mulang ang sarili mo. Tugon ni Mang Kulas sa kanya. Oho, Mang Kulas, tama po kayo self-defense ko po lang yun. Tugon ni Daniela. Sinundan kita dito Daniela dahil hapon na at kailangan mo nang may makasama. Sabi ni Mang Kulas. Ganoon po ba? Salamat sayo kung ganoon Mang Kulas. Ang sabi nan ay yarito. Samantalang sa bahay ni Greggy sa hacienda ay naroon parent si Miss K at di pa ito umuwi. Dito ka na lang maghahaponan Miss K. Nagpapaluto si kuya ng masasarap na putahe kay Aling Cora. Tuldok. Matamis ang ngiting wika ni Micaela kay Miss K. Sure, yugan din ni Miss K na nakangiti. Alam mo bang natutuwa ako na kayo na ni Kuya? Ani Micaela, oh, thank you Micaela. At sana maging happy and contented na ang Kuya Mi sa akin. Sagot naman ni Miss K kay Micaela. Napatikim naman bigla si Greggy sa likuran ng dalawang nag-uusap. Oh, Kuya, masiglang sambit at pansin agad ni Micaela kay Greggy. Iwanan mo muna kami ni Kay, Ella. Gusto ko lang siyang makausap ng sarilinan. Ani Greggy sa bunsong kapatid. Okay, masayang tugon ni Micaela at tumayo kaagad ito at nagpaalam na nakangiti. Nang mapagsolo sina Greggy at Miss K. Nagpapaluto ako ng masasarap na putahe kay Aling Cora para pagsasaluhan natin ngayon. Ang sabi ni Greggy, you Greg, I love you so much. Tuldok. Tugon ni Miss K at ito mismo ang unang humalik kay Greggy. Thanks salamat din Kay, na sinabi mo at ipinagtapat mo na sakin na ikaw ang stranger woman. Alam mo bang masaya ako at natutuwa dahil hindi nasasakit pa ang ulo ko sa kakaisip kung sino ang estranggera. Mahal ko ang babaeng nakamaskara kaya mahal na rin kita Kay. Seryosong sabi pa ni Greggy. Hindi agad nakapagsalita si Miss Kay. Kay, pukaw ni Greggy. Nagtatataka siya kung bakit bigla na lang nagiging tahimik si Kay nang sabihin niya rito ang tungkol sa babaeng nakamaskarama. Ha!
Mas mabuti pa Greg na kakalimutan mo na ang stranger woman. At mamahalin mo ako biglang si Kay, ang pangit kasing isiping minahal mo lang ako pag ako'y nakamaskara. Irap pa ni Mrs. Kaga. Ngayong alam mo na ako ang stranger woman. Alisin mo na sa isipan mo ang babaeng nakamaskara, mas mabuti kasing mamahalin mo ako biglang si Kay Morales, mahabang sabi pa ni Miss Kay. Hayaan mo na lang ako Kay, sagot naman ni Greggy. Napatda ang pag-uusap nila nang may biglang tumawag kay Greggy sa cellphone nito. Hindi naman naka-phonebook ang number ngunit sinagot na lang Leon agad ng binata. Hello, who's this please? Tanong ni Greggy, isang iyak ang sumagot kay Greggy, sino ta? Nakikinig at nagtakang tanong ni Greggy. Greggy, si Charmaine ito, tulungan mo kami ng mama ko, hindi na kami makakalabas ng malaking bahay na ito, at di na ako makapunta dyan sa hasyenda, kailangan namin ang tulong mo ngayon. Pilit akong ipapakasal ni Don Solivayo sa kanya at may balak siyang una niyang ipapaligpit ang mama ko para mawala na ito. Kaya maawa ka sa amin. Ninaputol ang mahabang detalye ni Charmaine nang may biglang umagaw sa cellphone nito sa kabilang linya at pinatay agad ang tawag. Nang laki ang mga mata ni Greggy. Opo, nakatingin Ketenjin kay Miss Kay ito nakatingin, hello Charmaine. Ani Greggy sa kausap sa kanilang linya. Bakit, anong nangyari? Si Mrs. Charmaine ang kausap mo. Oo, si Charmaine, humingi siya ng tulong sa akin Kay. Makokonsensya talaga ako kapag di ko siya matutulungan. Dahil minsan na siyang humingi ng tulong sa akin. Hindi mapakilang wika ni Greggy. Karibal ko si Charmaine sayo. May himig ng pagseselos na wika ni Miss Kay. Huwag mo nang iisipin yan Kay, malaki din ang maitutulong mo sa kanya dahil ikaw ang stranger woman hindi ba? Magtutulungan tayong dalawa at magkaisa tayo para mailigtas sina Charmaine at ang ina nito sa poder ni Don Solivia Valdemeril, isa ka ring polis at kailangang kikilos tayo. Sunod-sunod na sabi ni Greggy. Hindi ganoon kadali Greg, huwag tayong padalos-dalos. Isang mahirap na kalaban si Don Solivia at marami na siyang pinapapaligpit na mga complainant noon. Ang lahat na kumokontra sa kanya noon ay lihim niyang pinapapatay at ang mga ito. Maya-maya na kayo reklamo kayo Greg, pero delikado parent kaya nga ako ay kumukuha lang din ng tiyempo kung paano tatapusin ang Don Solivia na yan. Dahil malaki-laki ang atraso niya sa pamilya ko. Parang pinaslang niya ang lolo at lola ko para makuha lang nito noon ang lupa ng aking mga yumaong grandmother at grandfather. Tandang padamdam. Ani Miss Kay sumapit na lang ang gabi ay hindi na umuwi si Kay at sa mismong kwarto ito ni Greggy natutulog. Upang makapag-relax muna sila ng gabing iyon ay hindi na muna nila iniisip ang problema kundi pinaliligaya muna ni Miss Kay Morales ang binata. Si Kay ang unang nag-udyok upang kumilos si Greggy. Walang nagawa ang binata kundi susunggaban ang gusto ng dalagang polis. At isa pa, nasa kwento na niya ito natutulog kaya natural lang na may mangyari sa kanila nito. Tila uhaw na tinugon ni Miss Kay ang mga halik ni Greggy rito. Mas lalong uminit ang katawan ng binata nang maramdaman ang mainit na pagtugon ni Kay sa kanyang pagromansa rito. Gustong-gusto din naman iyon ni Miss Kay na galawin siya ng gabing iyon ni Greggy. Magkatuloyan man sila o hindi basta ibibigay nito ang puweri sa binata. Tanging ungol ni na Greggy at Kay ang sum-akop sa buong kwarto ng binata. Di napigil ang mapasigaw si Kay sa sarap ng angkinan na siya ni Greggy. Si Greggy naman ay napaisip saglit habang inangkin ng dalagang polis. Ayaw pa naman niya sa ganitong klaseng babae na sobrang aggressive. Iyon ang nakikita niya kay Kay ngayon. Hindi niya maiintindihan kung bakit sa gitna ng pagtatalik nila ngayon ni Kay ay biglang naisipan niya si Daniela. Ang tagapagbantay ng kanilang kahayupan. Dahil yun ay natigil si Greggy. Hindi niya talaga maiintindihan kung bakit ilang araw na niyang laging iniisip si Daniela. Hindi naman niya iyon sinasadya. Hey, bakit ka tumigil? Gusto ko pa Greg pagsawaan mo ang katawan ko ngayong gabi, iyong iyo ako ngayong gabi. Sabi naman ni Miss Kay. Ngunit imbis na makinig kay Miss Kay ay nagbihis laya at muling isinuot ang shirt. Dito ka lang, linom lang ako ng tubig. Ani Greggy sa dalagang polis. Okay sige, hihintayin kita Greg. Nang aakit pang tugon ni Miss Kay. Lumabas nga si Greggy at uminom ng tubig, pagkatapos ay lumabas ng bahay at lumanghap ng sariwang hangin sa labas habang naninigarilyo. Napaisip siya ng malalim.
Ang mga labi na natikman niya kay Kay ay malayong malayo iyon sa labing natikman niya mula sa babaeng nakamaskara. Kaya naguguluhan siya ngayon, kung totoo nga ba kayang si Miss Kay ay ang stranger woman na kanyang hinahanap. Ang totoo'y sa unang paghalik niya rito ay napapansin na rin niya iyon. At isa pa ang nakakapagpagulo ngayon ng kanyang isipan. Iyon ay si Daniela, kung bakit gusto niyang makita ito lagi. At kung bakit gusto niyang lapitan ito at kakausapin. Tulad noong isang araw ay di niya napigilan ang sariling lapitan ito na parang may malaking na iniisip. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol dito. At gusto niyang papasok sa tahimik nitong mundo. Wala kay Kay ang kaligayahan niya. Dahil napapatunayan niya iyon habang kiniig niya ito ay hindi niya naramdaman ang kaligayahan kasama ito.